Infinix phone, check this out. What? Grabe, gaya-gaya talaga tong si Apple kay... Eto, ang bagong Infinix Note Edge 5G. Edge kung edge. This is the King of Edge. Designed for Gen Z. Get ready to be edged. Mabilis, manipis, pero malaki pa. 6,500 mAh. Paano nagkasya ang 6,500 mAh sa ganito kanipis na phone? Tsaka grabe naman yung display nito. Hindi na siya curved. Sobrang nipis din na kanyang mga gilid-gilid. Sobrang edge talaga. Kung sa Tagalog, sagad. Sagad sa specs. Sagad sa savings. Sagad sa gaya. Tapos, ang sabi ng Infinix, meron siyang 3 years of full OS updates and 5 years of patch updates. Naka JBL speakers pa. Bongga pa yung design. May silk texture. Umiilaw pa yung likod. Meron siya parang halo lighting dito. Tapos yung performance, oh my God. Almost 800,000 points. And guess what? 5G na po siya. Wala talaga. Sagad na sagad. Get ready to be edge. Let's start the edge. Edge time to unbox. Ako si Vince and watching Unbox Diaries. Woohoo! By the way, mura lang daw to. Wait lang. Rewind. In 3, 2, and... Ganda! Na-edge na ba kayo? So ito yung box. Social. Mamahalin ang itsura. Hindi na sa color green. Color black and silver na siya. Meron tayong 8256 dito na version. At sa likod yung mga specs, Dimensity 7100 processor, 5G performance. First ever live photo 50MP pro level camera. Excited na ako makita yung ibang parts nito. Grabe, ibang klase na yung unboxing ngayon. Nag-upgrade na si Infinix ha. Hindi na chuchu yung gamit. SIM ejector pin. Licensed by Qualcomm, Note Edge User Manual, Warranty Card. Aba, ang daming kasama dito. May installer pa siya ng tempered glass dito, along with the tempered glass. Uy, ang ganda pa ng kanyang casing. Bagay na bagay din sa color niya. Di ba sa guys, jelly case lang na clear? Ito, look at that. May texture din siya. Grabe din yung protection. Matte finish. Ganyan dapat gumawa ng casing nakasama sa box. So meaning, if you buy a different color, baka ganun din yung color ng inyong casing. Ito na yung phone. There you go. Underneath, we're getting the 45-watt charger and isang box na cable lang yung laman. Type-C cable. And that is pretty much it. Eto na yung phone. Grabe, pati yung plastic, sagad, edge. Matindi ang pasabog ni Infinix starting this year. I could have sworn na ito ay yung 5G version ni Hot 60 Pro Plus, pero no. Once na mahawakan mo siya, mas premium po siya. Mas elegante, mas malupit yung specs, at mas maraming features na inilagay dito. Jam-packed po talaga siya. For example, ito meron po siyang, pagbukas mo, meron na siyang always on display. Off ko lang ha. Ayan, o, di ba? Meron na siyang orasan, kahit nakapatay yung display niya. Nakapatay na po yan guys ha. It's using AOD, which is a good way to see the clock while saving the battery. Tapos, napansin ko yung kanyang wallpaper ay kagaya ni iPhone 17 Pro Max or 17 Pro. Yung mga pattern na ganyan, tapos may color na ganyan. Wait lang ha, meron pa siya ibang colors dito. Meron pa siyang color blue. At yung iba pa. Ba, gaya din lahat ha. Wait lang, ano to? Meron siyang special wallpaper? Sino yan? Si Ed Sheeran. Infinix Note Ed Sheeran? Infinix Note Ed Sheeran? Tama na yan. Ito naman, meron tayong something really interesting at nakaka-engganyo talaga, which is yung kanyang halo lighting. Guys, meron pa siyang lighting sa likod ng parang ganyan. Meron siyang application dito na kapag ka-in-on mo, mag-on din siya ng ganyan sa likod. Mamaya, pasayo ko ano yan. No, overall, ang itsura po niya is parang si Hot 60 Pro Plus. A very slim phone, 3D curved design, sobrang nipis, pero at the same time, sobrang laki din ng battery, 6,500 mAh. Paano nangyari yun? Tapos meron siyang 45 watts fast charging. Now, the biggest difference syempre sa design niya is yung kanyang parang camera plateau sa likod na kagayang-kagaya ni iPhone 17 Pro and Pro Max. Yan na po yung uso this year. Meron siyang dalawang camera sa likod. May flash na ganyan na malaki. Speaking of flash, look at that. Laki ng flash. Nakatabi na ginawa ko. Click. Meron siyang special button dito sa baba ng power button na pwede mo i-assign sa kahit ano dito sa kanyang settings. Pwede mo i-open yung kanyang flashlight, open yung AI, screen recording, screenshot. Kaya na bahala guys. Ayan po yung sa settings na yan. Teka lang, ba't ganito yung kanyang sample sa picture? Parang hindi naman ganyan yung side ng phone. Saan kinuha yung photo Wait niya? a minute! Sir Vince, anong ginagawa mo? Na-edge lang kasi ako dito sa phone na to.
Now, matibay din po yung phone. Corning Gorilla Glass 7i po yung kanyang display sa kanyang 3D curve display. Also comes with IP65 water and dust resistance. Pwede siyang mabasa, maulanan, matalsikan, okay lang po siya. Wag lang malubdob sa tubig na matagal and it will survive. So manipis. Now, the phone is only 7.2 millimeters thin. Ito pa siya side by side with an iPhone 17 Pro and look at that difference. Sobrang layo ang kapal ni iPhone. This can pretty much fit in any pocket. Pouch, yung pocket mo dito sa damit, walang problema. Sobrang nipis niya. At sobrang daling hawakan. At sobrang gaan din po niya. Wow. Poging-pogi kapag ka tumatawag ka, nagse-selfie. Tapos grabe, no? Kahit manipis siya, ang dami niyang nakalagay sa gilid. May speakers, dalawang speakers po niya. May IR blaster pa for remote control. Sound by JBL, meron pa siyang sound by JBL. Ganito kanipis, na pagkasya niya si sound by JBL. And yung sounds, ano natin uy, panalo. Malutong ang sound. Tinatapos yung sounds kapag may JBL. Kasi napapaya si Infinix kapag hindi maganda ang sound and ginagawa ng JBL. Yun yung sa mga lumang phones nila, guys. But now, this is worth it. Hindi lang malakas, very crispy pa. Oh wait, nakalimutan ko i-mention yung kanyang napakagandang silky textured-like design sa likod na pag nahawakan nyo, ang smooth. Parang tela, parang papel na natural. Hindi ko alam sa ibang color but this is a silky green texture. Ang colors na available dito ay Shadow Black, Stellar Blue, Silk Green at Lunar Titanium. Also, kumikinang din po siya kapag tinataman ng ilaw, which is ang sarap hawakan. Hindi nadudumihan yung likod niya except for the camera part. Medyo may smudge po dyan. Pero, you can actually use this without the casing. Kasi nga, matibay po even without the case. But if you decide to use the case, ito po yung itsura niya. Bagay na bagay. At mukha pa siya iPhone 17. Casing? Yo, what? Ay, itsura na. Pero hindi kagaya. So that display is truly impressive. 1.5K resolution photo. This is a 6.78-inch AMOLED Full HD Plus 10-bit color depth 120Hz refresh rate display na merong 4,500 nits of edged brightness. Ito guys unang tingin ko pa lang sa phone, pagbukas ko, grabe ka bright. Kahit may sunlight, kahit sobrang lakas ng sikat ng araw, nakatapat pa dito, klarong-klaro pa rin siya at readable. And the HDR can go up to 1440p 60 frames per second with HDR dito sa YouTube. Impressive. Netflix din. Naku, maganda na yung sound, maganda pa yung kanyang video. HDR capable. Talagang sagad na sagad sa entertainment. Malaking display. 6.78-inch. Wow. Very immersive kapag naglalaro ka ng games, watching movies. This is so cool. And check this out. Yan yung kanina. Yan po si Active Halo Lighting. Kapag nag-open ka ng game, lalabas po yan. Magbibiling siya ng parang ganyan. Sobrang cool, lalo kapag madilim yung kwarto nyo. This is also very useful for notifications kapag facing down po yung phone nyo sa table, ng parang ganyan. At may ginagawa kayo sa laptop nyo. Tapos, may nag-chat. Not sure kung paano nila napag-isipan yung shape ng ilaw. Sabi siguro, gayahin na lang yung shape ng flash para tapos na. Pagkapasok mo sa Active Halo Lighting, settings talaga siya. Tapos tong tinignan ko maigi yung settings, it looks familiar dun sa isang slim phone na nireview ko sa other brand that I'm not so sure kung sino yung gumagaya talaga. Ginagaya ba ni Transion si Transion? But in this setting, makikita mo dito yung pwede mong pattern na ibigay sa kanya at kung ano yung mga apps na pwede mong i-assign dun sa ilaw na yon. For example, when starting games or playing music or opening Folax. Ayan. Doon siya iilaw. For notification, yes. For charging, yes. For startup, now for me, okay lang naman na i-on mo siya. No problem. It's a cool feature, especially if kailangan mo talaga siya and lagi nakataob yung inyong phone sa table. But if you wanna save battery and you don't really need it, patay mo na lang. Meron din siya shortcut dito sa side kapag nag-swipe ka. May lalabas dyan na shortcut for your apps. Pretty nice. Para hindi ka na mahirapan na hanapin yung app na gusto mo. Lagyan mo na lang dyan. Now, in terms of performance naman, ang masabi ko, mabilis na siya for what it provides. Opening apps, very zippy naman, very mabilis at smooth. 120Hz is enough for most applications. Siguro ang magbabash dito na, hindi na 144Hz. Guys, wala masyadong difference yung 120Hz at 144Hz, especially if your processor cannot handle it. In reality, yung 120 at 144Hz, maliit yung difference. Actually, hindi mo maramdaman yun. If you're just swiping left and right dito sa home screen, sa games, hindi naman din aabot to sa 120 FPS, I can assure you. Speaking of the performance, pasok na tayo sa kanyang Antutu benchmark. This is powered by the Dimensity 7100 5G processor. And this processor can give you up to
771,000 points sa Antutu benchmark, which is stellar. Not amazing, but grabe yan. Pwede na at 5G pa. Sa Mobile Legends, ito ba kanyang gawin? Ultra graphics right out of the box. Meron siya super frame rates up to 90 FPS gaming photo, which is totally okay, and HD resolution available din po. And playing Mobile Legends here is very, very smooth. Nakaka-enjoy. Nakaka-engganyo maglaro. Guys, I'm happy to announce na Fanny approved po siya. We tried Fanny! Nagwala kami dito at walang mistouch. Walang missed rope. Talagang nasagad si Fanny. Na-edge siya. Ang sarap lang yung edge ni Fanny. Even sa edge ng screen, wala ring mistouch. Kahit ilang beses naman siyang i-click ng parang ganyan, no problem. Also, isa pa napansin namin is yung kanyang graphics ay sobrang ganda sa Mobile Legends. This is flagship-like graphics for this phone. Parang mukhang talagang in-optimize talaga ni Mobile Legends for this phone. Very detailed, very sharp ang mga models. At the same time, very stable ang frame rates niya even with so much going on the screen. Yun nga lang, up to 90 frames per second lang siya. Which is also true for Honor of Kings. Up to 90 FPS lang din po siya. But the graphics is also very good, very smooth. Pero mas matutuwa ka dito sa Call of Duty. Guys, sa Call of Duty, sobrang okay niya, especially yung kanyang sound effects, yung bawat baril. Naku guys, mas ramdam nyo. Sobrang lutong na tunog. Nakaka-edge talaga. Very accurate and responsive naman yung kanyang gyroscope. Hindi nagmimintis. Also, kahit multiple fingers on the screen at the same time, walang problema din. At yung graphics, very high graphics. Max frame rates, walang problema. Yun nga lang, hindi siya maabot ng 90 frames per second or 120 FPS. If that's what you're looking for, may mga gaming phone out there na mas okay para doon. Genshin Impact! Ayun. Na-try ko siya medium graphics. Kaya po niya medium graphics. Pero madalas guys, low graphics po at 60 FPS. Ayan, para very smooth yung gameplay. Yes, kinakaya po niya. Walang problema sa low graphics. Kapag kami boss na, medyo mag-frame drops na konti but still very much playable. Yun lang guys, no, napansin ko, medyo umiinit na siya na konti. Nag-warm po siya. Lalo kapag sagad na siya. Sa Mobile Legends, na-feel ko rin yun na umiinit po siya. At sa HOK, sa Call of Duty, naramdaman ko siya dito sa part na to. And it looks like it's a limitation of yung sa design ng body. Simply because there's not so much airflow that's going around with a very slim body. Wala na marinig na fan inside. So, yun lang. Ingat lang kayo guys. Don't play sa hapon. Kundi baka frame drop siya. And also for the health of your phone. Also, don't play this while charging kasi mas iinit po siya. Now, if you decide to use this as your daily driver, pang photo na rin, kamusta naman yung kanyang pictures? So, meron siyang 50MP rear camera at the back. Meron siyang 2MP depth sensor. At meron siyang 13MP selfie camera at the front. Ito yung photos na makuha nyo sa kanya. Now, sa labas guys, okay naman yung kanyang photos. Maganda, malinaw. Saktuhan lang yung dynamic range at saktuhan lang din yung color niya. Not too super blue, mga ganyan. Skin tone size, saktuhan lang din. It's not a super high-end camera in my opinion. For me, a true flagship camera might be something else na mas matindi pa. Pero to guys, saktuhan lang po ang nakita ko, especially in very good lighting. Maganda rin yung selfie. Yun nga lang, medyo close masyado sa mukha ko kahit pa-stretched out po a bit like that. So ito yung ating selfie test. Pwede mag-vlog dito. Yun nga lang, medyo close masyado sa mukha ko kahit medyo naka-stretched out ako a bit like that. Pero yan, what do you think guys? Pogi-pogi ba? So ito yung rear camera. Guys, meron siyang 1080p 60 frames per second. Very smooth po yung video. And as you can see, kamusta naman yung kanyang sound quality sa microphone. Hello guys, ito naman yung vlog niya at meron siyang EIS inside of the video. Nice. Yun nga lang guys, kapag low light na, napansin namin na medyo nahirapan na po siya. Nawawala yung kanyang contrast. Yung kulay niya not as warm, not as full kapag low light na. Kaya if nag-picture ka na sa low light, kailangan talaga ng ilaw. Meron din siyang live photo feature for further capturing special moments within every picture you take. Wala rin po siyang 0.6x, wala po siyang ultra-wide angle lens, pero meron siyang 2x dito if you want that portrait shot. Meron siyang vlog mode, super night mode, may pro mode din siya at dual video, if that's important for you. Oh, by the way, tinan mo to meron din po siyang extra dito na setting kapag binuksan mo dito sa taas. Ayan, meron siyang QR code scanner, madali lang siya ma-access. Oh my God, isang click na lang may QR code scanner ka na. Tapos guys, meron pa siya ditong file scanner. Kapag meron kang mga files dyan na gusto mong gawing digital document, pwede, picture mo lang. Tapos, pwede mo nang align. Tapos, next page, picture, align. Next page naman, picture, align, save, and you got a PDF document. May project ka na, may assignment ka na. Also, meron siyang cool feature dito na kaya mo na i-measure ang kahit anong bagay. Gamit lang yung kanyang camera. AR measure daw. Ito 1, 2, 3, boom. Guys, yan click a point, tapos another point. Oh, boom, CM. Guys, kung di mo alam yung size na Edge 5G. Ano kaya size nito?
6.78 inch. Ano? I found a love. And that is the Infinix Note Edge, the king of edge. Ang presyo, sagad na sagad. 14,999 pesos lang po siya. 8256 yan. Pero pwede mo na ito makuha ng mas mura sa TikTok Shop for only 12,999 pesos. It also comes with a free XE26 earbuds. Exclusive lang to sa TikTok Shop. Pero sa Shopee, Lazada, and Infinix official website, you can get it for only 13,999 pesos with a free exclusive Infinix insulated tumbler. Also, by the way, if you want to win a trip to Chongqing, China, or Infinix GT Book, or concert tickets, join us at the King of Edge promo ni Infinix. This runs from February 11 to March 8, 2026. There will be 3 winners of a trip to Chongqing. 2 packs pa. 9 winners of Infinix GT Book laptop, and 15 winners of 17 new tour concert ticket. Paano sumali? Step 1, purchase an eligible model. Buy any Infinix Note Edge from official partner e-commerce platforms or authorized retail stores. Step 2, register via QR code. Step 3, complete the registration form. And Step 4, share the King of Edge poster on your social media using all official hashtags, hashtag the King of Edge, and hashtag Infinix Note Edge. Now, personally, I think this is a good phone, especially if you're looking for a very thin, slim phone na maganda ang specs niya. Matindi yung display, matindi yung features, mabilis na rin. Kung gusto mo naman edge ngayon, pumunta ka na sa nearest Infinix store. Kung gusto mo naman i-edge kita, mag-subscribe ka na. Hit the bell icon so that you don't miss any of my edge content. Ako si Benji, you're watching Unbox Diaries. Ooh.